Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay January 15, 2024, Wednesday, no? Miyerkules at tila lit na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:16 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. At patuloy pa rin po tayo nagkakaroon po ng improvement dito po sa ating studio. Kaya po susubukan po natin tawagan ng ating correspondent reporter mula po dyan sa lugar ng Bayangbang, Pangasinan. Uy. Ayan, tinatawagan po natin si Gerald. Ayan. Yes, Gerald. Gerald. Oh, pasok na, pasok. Tila hindi marinig yung boses mo. Gerald, magsalita ka na, so doon po sa ating mga kaibigan, medyo malayo-layo po ang ating kausap ngayon. Galing po yan sa Pangasinan. Gerald. Okay naman, wala lang salita eh. Hindi nagsasalita eh. Gerald! Ayan, sige na, okay na. Naririnig na kita, magsalita ka lang, pasok ka na. Talaga naman medyo... Ayan, so... Pasok! Ay, medyo, ano bang ginagamit mong cellphone? Magsalita ka na at naririnig naman kita. Ayan, sumamaya-maya, babalikan natin, Gerald. Pakiayos lang ang linya mo, ha? Ayan, so talagang naninibago. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at ito po ay balita. Bibigyan lang po natin ng pansin na ito po palang sa dating police director ng general ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Director Wilkins Villanueva, sa kasalukuyan po ay nakadetini po pala ito sa facility po noong Kongreso, no? Noong January 13, 2025. So in fairness na ito pong si Director General Wilkins Villanueva, nang siya po ay maging PDEA Director, ay napakasipag po ng taong ito. Ngayon ay tila nasa hot seat po siya dahil kaya po siya nandyan dahil na-contempt po siya ng Quad Committee naman, Quadcom. So malungkot na balita po ito dahil sa pagdating po sa performance ay talagang hindi po matatawaran ang performance nito pong si Police Director General Wilkins Villanueva. Pero sa ngayon malungkot ang katotohanan na siya po ay nandiyan po sa pasilidad ng ayan, talaga naman. Ayan, tinatawagan uli natin si Gerald. Ayan, talaga malakas naman ang signal. Yes, Gerald, magandang gabi. Yes, sir. Yan. Okay, tuloy-tuloy mo na.
Habang nasa magandang mood pang ano natin. Oh, sige, go. Gerald. Wala pa, tagumpay. Guna, naririnig kita. Malakas naman. Mukhang nga. Hello, Gerald. Okay na ba? Okay na, kanina pa. Go. Okay naman, ayaw mo lang magsalita. Gerald. Hello? Yes, tuloy mo na. Ulat. Magsalita ka na nga dahil naririnig naman kita. Tanga naman na. Gerald to. Ayan, so malayo-layo natin binanggalingan, ano? Medyo yung pong yung investigation sa... Okay, go! Okay, magandang gabi, sir. At tuloy-tuloy mo na! inihayag ng Commission on Election o COMELEC sa Bayang Umingan, Pangasinan ang maayos at mapayapa bilang paglulunsad ng National Gun Ban noong nakaraang araw. Ayon kay Jinky Tabag, election officer ng COMELEC sa Bayan ng Umingan, Pangasinan, walang naging problema sa pagpapatupad nito sa tulong ng kapulisan at ng mga tauhan ng militar. Bukod sa gun ban, patuloy din ang kanilang roadshow para sa Automated Counting Machine o AVM at voters education sa bawat barangay sa naturang bayan. Sa bawat barangay sa naturang naabot sa kanila ang 46 sa 58 barangay simula pa noong December 2, 2024. At inaasahang matatapos ang pagbisita sa lahat ng nasasakupan nilang barangay sa January 21, 2025. Kaugnay nito, ang natitirang 10 araw ay lalaan sa mga senior citizens, PTCRV at mga kandidato. Binigyan din nila ang tamang pagboto, tamang pag-shade at paghawak ng balota. Inaasahang may 56,451 na rehistradong botante sa bayan ng Umingan, Pangasinan para sa national at election 2025. Mula sa bayan ng Manaoag, Pangasinan, Gerald Desaro nag-uulat sa programang Manibela ng Masa para Nyakin Net Radio Worldwide. Ayan, so maraming salamat Gerald, nasa kasalukuyan nandiyan po sa Pangasinan at batid po natin na ikaw naman ay tuloy-tuloy na umiikot diyan po sa lugar sa lalawigan ng Pangasinan. Bukas pangalawa ay tuloy-tuloy po kayong magbigay ng update tungkol po sa mga kaganapan diyan po sa nabanggit na lalawigan. So maraming salamat Gerald. Ayan, si Gerald so nandiyan pa siya sa lugar ng Pangasinan at Manaoag din sa Umingan. Sa inaasahan po natin sa mga susunod na araw, siya po ay makakasama na po natin sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So, okay, so tuloy-tuloy na po tayo, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangunahing issue naman na kung saan yun nga po ay nabanggit na itong PDEA Director General, dating Director General ng PDEA,
siya po ay talagang nandiyan po sa pasilidad ng Kongreso. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:26 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio. So doon po sa ating mga kaibigan, bibigyan po natin ito ng pansin kasi tila, in short, tila tayo po ay naglulukuhan lamang. Nagkaroon po pala na nag-file ng Senate Bill number 2816 na ito pong si Senador Bungo, na kung saan ito pong Senate Bill number 2816 ay nagsasabi na ito po is an act setting the term of office of barangay official and SK members. Ayan, sitting. Na kung saan sa batas na ito ay magkakaroon na po na fix na length of term of barangay official, kasama po yung sa Sangguniang Kabataan na 4 na taon. Yung po ang sinasabi. Opo, ngayon ay hindi nga lang 4 o 5 taon o 6 na taon nanunungkulan ang ating mga kapitan dahil sa sobrang postpone. Dahil yung postponement na yun ay nagagamit po ng mga politiko para pambubula doon po sa mga barangay official para po sila ay mapansin sa national or local na halalan. Yun naman ang nangyari sa midterm. Ngayon, ito pong Senate Bill na to hindi masama dahil 4 na taon sa barangay. At ang tanong, ilang termino? Isa lang ba, 2 or 3? Kasi kung 3 termino po ito, pangkahalatan, magiging 12 years po silang manunungkulan kapag sila po ay manalo sa mga eleksyon na gaganapin sa barangay level. So, 12 taon po yan kung 4 tong 3 termino. Ngayon, ang mga local executive, mayor, councilors, board members, gobernador, ay 3 taon lang po yan, pero 3 termino din, kung siswertehin, di ba? Kaya lumalabas, kapag sila po ay sunerte, inaabot ng 9 years. 9 na taon silang nanunungkulan bilang mga local executive. Di ba? Ngayon, actually, ang ninyo pong lingkod, umay na po sa eleksyon. Dahil 3 taon lang po yung termino, 3 taon lang po yung panunungkulan nila sa bawat termino. So, puro politika na po ang napapag-usapan every now and then. Nakakasawa na po yung eleksyon kung tutusin. Ang sabi ko nga po sana, kung mapipwede, kung kayang magkaroon ng amyenda ang ating saligang batas, bawasan po ang eleksyon. Di ba? Sabi ko nga nung nakaraan, sa local executive, gawin pong 5 taon ang termino, at sa 5 taon ang kanilang paninilbihan sa bawat termino, kung 2 termino po yan, aabutin po ng 10, at least nakatipid na po tayo sa halala, nabawasan na po yung eleksyon, nabawasan na yung pamumulitika, nabawasan po yung gastos ng gobyerno, na umaabot po ito na mahigit 30 billion bawat eleksyon. Diba? Mabigat po yan. 30 billion na yan malaking budget na po yan. Kung ilagay nyo po yan sa usapin ng agrikultura, malaking bagay na po yan. Ngayon, kung ang kapitan ay gagawing 4, kung 3 termino, magiging 12 taon. Di ba? At kung ating makikita naman na ang mga barangay naman natin, lalo na po dito sa lugar ng Pasay, Maynila, Caloocan, ubod naman po ng liit.
by block, zone by zone, isang barangay na. Di ba? So, anong papatunayan mo doon na sa loob ng 3 taon na panunungkulan mo ay hindi mo kayang solusyonan ang problema ng isang barangay? Di ba? Katulad ngayon, na kailang postponement na ang barangay eleksyon. Di ba? Dagdag ng dagdag. Pero po yung kriminalidad doon po sa kanilang barangay ay hindi naman nasusugpo. Hindi naman nare-regulate kung ano ang dapat i-regulate. Hindi nawawala yung tupada. Hindi nawawala yung karakross. Hindi nawawala yung sidewalk, hindi nawawala yung mga illegal parking, hindi nawawala yung droga. So ano pang dapat patunayan doon? Kitang-kita naman araw-araw. Di ba? Kitang-kita naman. Ngayon, kung magkaroon po ng fix na 4 na taon, tingnan natin. Kasi ngayon nga, ang mga barangay official, inaabot po ng 12 taon. Di ba? 12 taon po yan. Ay subukan po ninyong umikot. Wag na tayong magbastosan. Umikot po kayo sa mga barangay. Kung yung mga barangay executive, yung mga namumuno, talagang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Yung ganun lang naman kasimple. Di ba? Malaking barangay, maliit na barangay, tingnan nyo po yung outcome. Di ba? Kasi, siyempre, yun nga po ay nasa komunidad, barangay level, maraming problema araw-araw. Pero usaping barangay pa rin yan. Di ba? Ay katulad po sa lugar ng Pasay. Ang butante, 1,000, 2,000. Ilang ang mga kanilang parking, yung mga illegal parking, sobrang bigat, hindi mapalisis yung mga motor, tricycle, jeep, o ano pa man. Dahil, halos magkakakumpare na yung mga nakatira sa barangay dahil sa maliit talagang kanilang barangay. Di ba? Pasay, Maynila. Pero tingnan nyo po ang gulo. Di ba? So, kung igo po ito ni Senador Bongo, titingnan natin ang outcome. Di ba? So, in fairness dito sa lungsod ng Parañaque, ang barangay po rito is 16. At ang ating butante po rito, umaabot na po ng 300,400, 3,014 yata, 344 o mahigit, more or less, ganun. So, ang bawat barangay dito, ang butante is may 40,000, may 30,000, 20,000. Ang pinakababa yata rito is 7,000. Ganun po kalaki ang mga barangay dito. Diba? So, bawat barangay dito, katulad po ng barangay BF, barangay Monwok, barangay San Antonio, San Isidro, San Bali, malalaki po talaga ang mga yan. Ngayon, kaya po ang pundo ng ating mga barangay dito pangmalakasan din. May 200,000 million, may 150 million, may 100 million, may 60 million. Ganyan po kalaki ang mga budget ng barangay yearly dito po sa lungsod ng Parañaque. Malalaki po yan. Ngayon, dati nabanggit ko na po ito matagal na rin ito na iprograma natin na
dapat yung pong mga DILG, di ba? DILG, Department of Interior and Local Government, ganun din po yung atin mga Philippine National Police o kung sino man mga agency, NEDA, DSWD o kung ano pa man yan, sana magkaroon po ng comparison kung alin po ba ang epektibong pamamahala doon sa mga masyadong maliliit ang barangay, katulad po ng inulit natin, Pasay, mahigit 200 ang barangay dyan. Di ba, Maynila, yata mahigit 700 ang barangay. Hindi ko alam na exact ano yan, number, pero ganun po karami. Kaya po yung mga pundo doon po sa barangay level nila, siyempre po yan is composition of punong barangay. Barangay konsilor, barangay kagawad, secretary, treasurer, lahat-lahat po yun, mga tanod, kumpleto po yan. Di ba? Kung ang pondo nyo po is 5 milyon lang, o kaya 10 milyon lang, yung pondo po ninyo, naubos na lang po doon sa sweldo ng mga tao. Di ba? Sa dami nyong barangay kapitan, sa dami ng mga kagawad. Ngayon, sabi ko nga po, kung ang mga barangay po ba na to ginawa na lang pong mga homeowners, yun po ay kwento naman, wala nang masama doon. At magkaroon po ng clustering, di ba? Halimbawa, sa 200 barangay, i-cluster mo po yan sa 20 barangay, di ba, 20 cluster, lalabas lamang halimbawa, tigsa 10 barangay, yung 10 barangay na malilit, pinagsama-sama na lang yan, di ba, pwede ba yun? Pag sama-samahin nyo lang yung mga 10 barangay na yan, at gawin na lang isang punong barangay doon sa 10 maliliit na barangay na yan. Kasi kawawa naman yung di ba? Kung parehas lang naman magulo, parehas lang naman maraming mga pasaway, hindi naman nila namumonitor ang presyo ng taas ng mga bilihin, dahil hindi naman yata nila jurisdiction yun. Siyempre, nasa DTI yan at sa iba pang local department. Pero yung mga sausapin ng habulan ng mga kabataan, sausapin ng rugby, sa usapin ng mga illegal parking, sa usapin ng mga basura, kung hindi naman nasusolusyonan yan, bakit hindi na lang pagsama-samahin yan, di ba? So anakin lamang doon, sana ay hindi po magamit ang batas na ito para sa darating na May 12 midterm election. Di ba? So, matunog na yung batas na ito Senate Bill number 2816 na ito Di ba? Matunog na po ito. Kaya, siyempre, kakalimbang na po ito doon sa mga barangay official, dadayo sa mga probinsya, makikipag-usap sa mga local executive na sasabihin na batas na, magiging batas na ang 4 na termino o 4 na taon ang kanilang magiging termino. Ang tanong, kung sakasakaling madaliin ang batas na ito, may nakakasapong eleksyon sa December 2025. Ano kaya magiging outcome doon sa batas na yan? Ano kaya magiging epekto nito? Di ba? Opo, at ang mabigat po rito, ang tila ang nag-porsige ng batas na ito, ay sila po yung mga kasama doon sa mga nagmungkahi na magkaroon ng extension of term, yung pong mga barangay official naman.
yun po ang isang palaisipan sa kanila. Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:40. Malapit na tayo at wag na tayo masyadong tatagal dahil ang oras oras de peligro na. Tuloy-tuloy na po tayo. At magandang balita, ito pong National Food Authority naman. Ito po yung pinaka-paborito natin na tinatalakay. Yung pong magbibinta ng bigas sa mga LGU ang NFA. Ayan, di ba? Magbibinta ng mga murang bigas sa local government unit. Palakpakan po natin. Ayan, dahil po sa kalukuhan ng batas na Rice Tarification Law ni Senator Villar, Sencha, yung pong ating National Food Authority, napakaganda ng pangalan. National Food Authority, ayan, NFA. Dahil po doon sa usapin ng Rice Tarification Law, yung tinatawag na National Food Authority ay tinalian para makapagbinta ng bigas sa merkado o kaya sa mga tao. Maliban na lang daw po kapag may sakuna, may emergency, hihintayin pa magkaroon ng bagyo, hihintayin pa magkaroon ng sunog, hihintayin pa magkaroon ng tag-init o anuman po ng sakuna para sila po ay makapag-distribute ng bigas sa mga barangay doon po sa ating mga kababayan at makapagbinta ng bigas sa murang presyo lamang. Ganyang ka-inotel. Ganyang ka-inotel yung pong sa usapin ng Rice Tarification Law na yan. Di ba nung last year, mainit na mainit. Ang sabi po ng mga pasaway dyan, lalong-lalo na po ang miyembro ng National Economic Development Authority, or NEDA, tama ba yun? National Economic Development, tama yan, NEDA, na sinasabi, kaya po yung taripa sa bigas, yung imported na bigas, binawasan hanggang 15%, para daw po yung bigas ay bumaba ang presyo na 9 pesos o mas mahigit pa. Pero dumating na ang panahon, supposed to be naasahan ng September, October, November, December na bumaba ang presyo ng bigas, ay wala pong nangyari. Wala pong nangyari dahil po yung mga, sabi nga po nila, yung mga buwayang negosyante, hindi pumayag na sila po ay hindi kumita ng sobra-sobra doon po sa kanilang inaangkat o binibintang bigas sa merkado. Ngayon, sinasabi nga po na napakaraming bigas mula po doon sa mga private suppliers, sa mga importers, ganun din po sa NFA, yung pong National Food Authority. Di ba? So, ang problema po doon, dahil hindi nga tingnan mo itong tao na to, napakabigat kausap. Pinapashare lang yung pinapashare mo lang, hindi may share. Di ba? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, yun po ang nagiging problema ngayon dahil kapag hindi na ibinta ng o hindi ma-distribute ng NFA ang kanilang stock na bigas, ay masisira. Kapag nasira na naman po yung bigas doon po sa National Food Authority, sa NFA, sila na naman po ang mali. Sila na naman po ang may problema. Kaya ang nangyari, kawawang-kawawa po ang nangyayari sa ating mga kababayan at nagiging kawawa rin po yung National Food Authority. Dahil sila po may authority sa usapin ng National Food
o yung pangkalahatang namamahala sa usapin ng pagkain, sila po ay hindi na makakilos dahil po sa inutil na rice ratification law na yan. Opo, yun naman po talaga ang pagbabago. Iyon po ang problema. Kaya po yung mga negosyante ng bigas, supplier, dealer, distributor, o ano pa man yan, pare-parehas po sila, mga negosyante. Di ba? Kapag usapin na negosyo, siyempre ang usapan po dyan, sila po ay dapat kumita. Opo. Ang usapin po dyan, sila ay dapat kumita, kaya iyan, hindi po naganap ang inaasahan na dapat bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Di ba? Yun po ang nangyayari. So bago po tayo patuloy, regards po natin, ito pong Barangay Don Bosco, siyempre sa panguna po ng ating magaling, masipag talagang maasahan na lingkod barangay na ito pong si Punong Barangay Mario L. Jimenez, siyempre po kasama ang kanilang mga barangay kagawad at yung pong mga bigating staff ng Barangay Don Bosco na ito pong si talaga ng mabigat po ito, si Idol. Ito pong si Idol Miguel Alberto Madrilejos. Ito po ay magandang lalaki po ito. Pag makita nyo po ito, kapag mababa po ang kisame ng iyong bahay, baka hindi po ito makatayo dahil medyo malaking talagang malaki na at maasahan pa. Ito pong si Miguel Alberto Madrilejos dyan po sa lugar ng Don Bosco. Ayan. So, ngayon, tuloy-tuloy na po tayo sa usapin pa rin po ng NFA na kung saan dapat ang batas po sa usapin ng rice ratification law na ito ay tanggalin na po. Alisin nyo na. Dahil malinaw naman na hindi po ito ang kasagutan sa usapin ng presyohan ng mga basic commodities, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi po ito ang kasagutan. Dati-rati, sinasabi na ang NFA ay hindi natugunan ang presyo po ng bigas. Dati po yun. Kaya ginawa yung batas na ganyang sit-up. Pero wala nga po nangyari. Kaya po, yung pong pamunuan ng National Food Authority, dapat ipaglaban nyo po yan dahil ang titulo nyo po, ang trabaho nyo po is malinaw, National Food Authority. Hindi po kayo Barangay Food Authority. Hindi po kayo City Food Authority. Hindi po kayo Provincial Food Authority. Kundi kayo po ay National Food Authority na supposed to be, ipaglaban nyo hanggat maaari, kung sa kasalukuyan kayo po ay nasa ilalim po rin po ng mandato or sa roster ng Department of Agriculture na hanggang ngayon wala rin pong nagagawa dahil yun nga pong mga magsasaka hindi naman po nila natutulungan. Ang usapin po natin magsasaka na kung saan ang pangunahing agency rito na naka-in-charge, yung pong Department of Agriculture. Ngayon, kung hanggat maaari, iwasan nyo na masyadong magpailalim dyan po sa Department of Agriculture na yan, dahil kaya nga po nagtandawindang-windang ang ating mga pagkain, ang ating mga pangunahing binibili, katulad po ng gulay, isda, karne at etc. Dahil yun po ay nasa ilalim po ng Department of Agriculture. Masyado pong malawak ang nito, ang saklaw. Di ba? Dapat yung Department of Agriculture na yan, kung hindi po yan inotel,
dati-rati sa panahon po ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr., yung pong mga galing po, yung pong ibang mga bansa, pumupunta po rito sa atin sa Pilipinas para pag-aralan kung paano po magtanim ng palay. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Marami po nag-aral diyan po sa University of the Philippines, diyan po sa lugar ng Los Baños, na taga-ibang bansa, para sila po ay matuto sa pagtatanim ng palay, at pag-uwi nila doon sa kanilang lugar, sa ngayon, sila po ay talagang asinsado na ang kanilang pagtatanim. Sila po ay nakakapag-export na ng bigas, katulad po ng ating mga pangunahing kinukuhan, India, Thailand, o ano pa man, Vietnam, ay sinasabi ng ilan sa kanila ay sa atin nagsimula. Opo, pero ang tanong, bakit yung Department of Agriculture, na sila naman po ang may mandato para tulungan ang mga magsasaka, tulungan po yung mga maglulupa, yung magbubungkal, nagtatanim ng iba't ibang uri ng pagkain, katulad po ng mga prutas na yan, saging, tulad po ng sa aquaculture, yun sa fisheries, di ba? Di ba? Sabi nga po ni Senador Manny Pacquiao, tayo ay napapaligiran po tayo ng dagat, magaganda po ang ating mga lupain, pero tayo po ay nag-aangkat ng isda. Di ba? Opo, nag-aangkat po tayo ng isda. Ngayon, kanino pong kasalanan? Kanino pong kasalanan kung tayo po ay nag-aangkat ng isda? Kung tayo po ay nag-aangkat ng bigas? Di ba? So, malinaw naman po na may kasalanan po dyan ay ang Department of Agriculture. Di ba? At ang mabigat po rito, nakasama pa sa kamalasan o sa alat, yung pong National Food Authority, dahil nasa ilalim po ito ng Department of Agriculture, di ba? Ayan. So, malinaw po yan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Regards po natin, yung po mga nasa online, ha? Yung po mga kasama po natin sa Public Information Office. Ito pong si Arvin. Regards ko po kayo. At iba pang mga nasa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon, ito na naman po ang ating tinatalakay. Inuulit-ulit po natin. Opo, kasi gusto po natin na mabigyan po talaga itong totally attention, magkaroon po ng attention ang ating gobyerno, at total ang ating Pangulo naman itila sabi nga ay unahin ang natulungan ang mga magsasaka sa usapin po ng cultivation, sa usapin po ng fertilizer, sa usapin po ng binhi, at sa usapin po ng pesticide. So inaasahan na po natin yan na sana yung po mga magsasaka ay matulungan na po ng DA, ng Department of Agriculture. Di ba? So, yan tayo po ay naniniwala na kung para manumbalik yung pong mga murang presyo ng bigas sa merkado, dapat i-abolish nyo na po yung tinatawag na Rice Ratification Law. Ayan, so doon po sa ating mga kababayan, sa ating mga followers, viewers, so sa May ay magkakaroon po tayo ng eleksyon. So ako naman po ay naniniwala na tayo ay mga matutuwid pa naman na botante. Matutuwid pa naman po tayo na mag-isip kung sino ba talagang nararapat na manungkulan sa ating pamayanan. So ini-endorse ko po sa inyo na kung maaari ay ang piliin po natin yung pong mga kandidato na malapit po ang sikmura sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga magsasaka. Di ba? Yung may puso sa mga nagtatanim.
Kasi kapag sila po ay ang ating mapili, dahil yun nga po ang kanilang hilig, magtanim, tulungan ng mga magsasaka, doon pa lang po sa barangay level kung tutusin, dahil may yearly budget naman yan, dapat magkaroon na rin po silang maliit na allocation para sa mga magsasaka. Ganon din po, lalong-lalo na po yung mga sa munisipyo, municipal level, city level, provincial level, dapat may allocation na po yan na budget para sa mga magsasaka. Maliban pa po doon sana, kung yung po nga galing sa national level na budget, ay talagang napapakinabangan ng ating mga o nakakarating doon po sa ating mga magsasaka, hindi po question na kahit mura ang bilihan ng palay doon po sa mga magsasaka, hindi po malulugi dahil sila nga po ay subsidiya na ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kung ako lang natutulungan, halimbawa magsasaka ko, nakalibre na po ako ng fertilizer, pesticide, binhe, at natulungan na rin po ako sa cultivation o pagbubungkal ng lupa. Kahit bilihin ang aking palay ng 10 kilo, 10 piso per kilo o 15 pesos per kilo, hindi na po ako aangal. At malaman, kung sakaling malaki ang sinasaka ko, umaani po ako ng 100 kaba ng palay, baka ang ibinta ko dyan po ay kalahati na lang para yung kalahati pang araw-araw ko na pong magagamit sa aking pamilya. Di ba? So, yun naman po simple lang Huwag na po tayong maglukuhan na napakatagal talaga na panahon na naiwanan o pinabayaan ang kagawaran ng agrikultura. Hindi po yung Department of Agriculture dahil sila malamang tiba-tiba lagi. Dahil taon-taon naman na may budget yan pero hindi nakakarating doon sa mga magsasaka. Hindi mo malaman kung saan napupunta pero lagas na lagas ang kaban ng ating bayan. Di ba ngayon, sino ba yung may mga programa tungkol sa doon sa tutulong sa mga magsasaka? Sabi ko nga, nandiyan si Wilbert, di ba? Si Manoy. Ang niya, agri-party list. So may history na siya na tumutulong sa magsasaka. Pangalawa, itong si hindi ko alam kung may nakatulong ba ito sa magsasaka. Ngayon, pinupos ni Pangilinan, Francis Pangilinan, sabi niya, pro magsasaka daw siya. Di ba? Si Amy Marcos, pro magsasaka naman yan. Baka pwede nyo nang isama yan sa inyong iboto sa senador, sa senador naman, kasi ang plataforma nila may tungkol sa magsasaka. Di ba? Gusto niyang tulungan yung mga kababayan natin. Sino pa ba yung mahilig sa itong si Montemayor, alam ko, rin po ito di ba? Mahal niya rin daw po yung mga magsasaka. Kaya lang, nung nakaraang eleksyon, tila wala naman, tila nakalimutan ng mga ating mga kababayan. Ganon din po si dating Governor Manny Piñol. Ang kanyang programa din, tungkol din po sa mga magsasaka. Pero hindi rin po nagwagi, hindi rin po pinili. So, talo tuloy. Kaya yan nangyari. Yung pong tinatawag na restitution law, nagwagi dyan po sa Senado dahil pinangunahan po nitong developer, ito pong multi-billionaire na ayaw pang magpahinga, ugod-ugod na rin, na ito pong si Senador Cynthia Villar. Si Senador Cynthia Villar daw po ang promotor ng restitution na yan kasi alam natin na marami siyang subdivision, alam natin na siya po ay developer, kung wala na pong magsasaka malangamang baka maging mga pabahay na lang yung mga sinasaka ng ating mga kababayan.
Opo, so mahirap po yan, mahirap. Sana po doon po sa ating mga kababayan, ha, isip-isip po tayo kung sino po ang dapat nating iboto sa darating na May term election sa Mayo 12. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kababayan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10 ba? Talaga naman, oh. Oh, gabi na, nagpro-programa pa tayo. Talaga naman, oh. Talagang di ba? Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo at ang huli po natin tatalakayin ay tungkol po dito sa COMELEC naman. Tila sumablay ng konti ang COMELEC dito o yung Supreme Court. COMELEC, pansamantalang hininto ang pag-imprenta ng mga baluta. Di ba itong malaking malaking abala po ito, malaking gastos kung tutusin, no? Tila sinasabi nga po na nasa 6 million na baluta na imprenta. At more or less 150 million na daw ang nagastos dun sa pag-imprenta. Di ba 150 million mapupunta sa wala dahil sa isang tinatawag na paglabas ng TRO. Yung tinatawag na Temporary Restraining Order ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas o yung Supreme Court. Matagal na yata sila nagpetisyon. Hindi din natin alam kung bakit, kung kailan nagsimula na yung imprenta ng baluta, saka lang ilabas yung TRO. Di ba? Tila, hindi natin masisisi ang Supreme Court kasi marami rin daw silang trabaho. Pangalawa, pag sinabing Supreme Court Justice, mga ugod-ugod na po yan. Talagang karamihan po sa kanila ay talagang wala naman yatang justice na edad 50 o 40. Karamihan po sa kanila senior citizen na. Kaya kung sakaling nababagalan ng konti ang paglabas ng mga decision, resolution ng mga yan, siguro ipaubayan na lang po natin sa kanila. Mabuti na lang at ang COMELEC po ay sumunod sa TRO ng Supreme Court na kung saan tila sinasabi nga po na yung 6 million baluta na imprenta na back to zero. At ang problema doon, hindi lang po babaguhin yung baluta. Siyempre yung mga program ng database nila, babaguhin din yan. Di ba? Yung mga aywan. Di ba? Marami po yan eh. Siyempre, numbering ng mga kandidato mula national down to barangay level, municipal level. Yung pong mga party list, babaguhin din na siguro yun dahil kung may nakasama doon na nagpetisyon. Di ba? Kaya malaking trabaho ang binigay na naman ng Supreme Court sa COMELEC. Opo, kaya pagkatapos eleksyon na naman, 3 taon na naman 3 taon lang po ang termino ng mga ihahalal, maliban po doon sa senador. Di ba? 3 taon lang, gawin nyo na po 5 taon ang mga local executive na yan. Nakakasawa na kasi ang puro eleksyon na nasa utak. Dahil sa 2028, may eleksyon na naman, ay yung po tinatawag na national and local election. Pagkatapos po ng eleksyon ng 2025, ang usapin na naman sa 2028, dahil kasama po yung tinatawag na presidential election. Pagkatapos, away-away na naman, katulad nung nangyari ngayon, sa ating presidente, sa kampo ng ating presidente, at sa kampo ng ating vice-presidente, na kung saan, wala nang katapusang bangayan. Di ba? Wala nang katapusang investigasyon sa Kongreso, sa Senado, puro investigasyon ang inaabot. Kaya nangyari, away-away na. Mabuti na lang, yung pong isang religious group naman, na tila sinasanto ng mga politiko dahil sa di umano ay solid vote, tila marami na po nag-agam-agam na mga congressman,
yung po mga endorser ng tinatawag na impeachment complaint ay tila nagdadalawang isip kung ito po ba ay tutuloy pa o hindi na. Di ba? Dahil tila natakot sila doon sa parang mga langgam na napuno yung Lunita o Rizal Park nung nakaraang Lunes. Di ba? So napakarami kaya yan. Walang pasok ang Maynila, walang pasok ang Pasay, walang pasok ang Quezon City. Dahil po doon sa ginanap na peace rally ng isang religious group naman. Di ba? Ang hangad po nila instead na sa impeachment sa Quad Committee na yan ng nasa utak natin, mas gustoin natin na bigyan ng aksyon yung problema natin sa mga tatas na bilihin, ang problema natin sa West Philippines na kung saan yung pong barko ng inotel, nandiyan na po sa ating karagatan, nagliliwaliw at hindi kayang harangin. Dahil sinasabi nga po nila na hindi talaga natin kaya. Di ba? So in short, marami pong mga dapat unahin bago po yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Di ba? Yun po ang gustong hinahangad ng nakakarami. Ganon din po ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Pagkakaisa at pagtutulungan, palakpakan po natin yan. Di ba? Kaya lang, kahit tayo po ulit-ulit naman, minsan hindi po tayo napapakinggan. So bahala po kayo kung kayo ay makinig o hindi. Di ba? Kasi basta tayo, sinasabi natin ang side natin. Ngayon, kung ayaw nyo, dahil kayo naman po ay magagaling, at kayo po ay malalaki ang sweldo, ang gagandang lalaki nyo, tuloy-tuloy nyo lang gawain nyo dyan sa Quad Committee na yan, kung ano ang mararating. Pati yung magaling na talagang masipag na dating PDEA director, na si Wilkins Villanueva, nandyan na po sa inyong pasilidad. Di ba? Ang dami-dami nyong iniimbestigahan. Di ba? Pero pagdating sa dulo niyan, politika pa rin yan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay magtatapos na ngayon sa ating programa dahil ang oras po ay ganap ng alas 10:08 ng gabi. Dapat kami po ay natutulog na palibasa nga po trabaho, at palibasa nga po dyan sa ating mga taga-subaybay naman, ay hinahanap po tayo, kaya tayo ay kahit gabi na, tuloy-tuloy pa rin po tayo nagpo-programa. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin naganap ng alas 10:09 ng gabi at tayo po ay magpapaalam na sa ating programang Manibela ng Masaundagi. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masaundagi. Bye-bye! God bless us all! Bye-bye!